Okay? So mamayang gabi, bago ka matulog, mag-isip-isip ka muna, ano ba si GPRS? Siya ba ay small time, big time, o full time, o kung anong gagawin mo sa buhay mo? Hindi ko alam. Bahala ka. Hindi ka na makatulog mamayang gabi. Alam mo yung kahapon dinala ko na nag-qualify sa kaibigan ko, nasa travel agency din siya. Alas 2, alas 3, sabi Mimi, hindi ako makatulog sa negosyo mo. Sinyalis na, payaman ka na talaga. Gomer! Hindi ko makita itong dito. Oh. Alin mo? Ito. Yung kalakihin ko ito. Hindi ko makikita ito sa susunod na. Ayan. Ay, ang liit naman na. Sa paliit. Bagay din. Sabi lang. Hello? Mag-franchise ka ba? Yung telepono nyo ko, or ba to? RCG7. G7. RCG. Z5D. Sabi niya, mamili ba't na yung ganyan-ganyan para mahilo ka? Pampalito sa'yo. Hindi may mga ano yun sa IT eh. Ba't may mga ganyan-ganyan? Okay. Kita sa ano, ito po yung ating account. Yan. Ito po yung pangalan. May announcement po dito. Meron po kayo makikita dito activate Visa card. Mamaya yung mga Visa card din activate. May transfer network eCash. Puntahan po natin yung tinatawag na eCash. Ladies and gentlemen, our main business is the eCash. Okay? Ang loading po na business natin, that is our bonus. Hindi po natin siya main business. Okay? Our main business is the eCash business. Now, sa eCash, may makikita ka dyan na tinatawag na remittance, bills payment, online booking, ticketing, at saka travel and tours. I will discuss first the eCash, okay? Sa eCash po, merong tinatawag tayong eCash Send. Pag pinag-uusapan eCash Send, ito ho yung nagpapadala. Member ka ng GPRS, okay? Member ang kapatid mo sa Cagayan de Oro, sa Butuan, sa Cebu, sa Davao. Pwede kang mag-transfer sa kanya, okay? eCash to eCash. Ibig sabihin, electronic cash. eCash to eCash. May anak ka, nandoon naman siya sa Laguna. Pag member kayo pareho, okay? Magkano lang ang pwedeng babayaran? 25 pesos any amount. Okay? Member ako, member ang anak ko sa Laguna. Nag-transfer ako sa kanya ng 10,000. Pag pindot ko, nandito na kagad sa eCash niya. Yung 10,000 para mailabas niya, pwede niyang ilagay sa Visa card niya. Okay, alas 2 ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw. I have one time nasa Bohol ho ako. Yung mga downlines ko nasa Binondo, kumain sila, napasarap ata ang kain. Nagkulang ngayon ng pera. Alas 12 ng gabi tumatawag, apply, may problema. Sabi ko, bakit? Naku, napasarap ang kain namin, nakulang kami ng pera. Alam mo, alas 12 ng gabi ho, sarado na lahat. Nakapag-transfer ako ng pera sa kanila. Oh, hindi sila naghugas ng plato. Nakuha mo yung point? Sabi ko, buti na lang may GPRS. Ba't naman ayaw nga, apply, napasarap ang kain namin, apply. So, sobrang pagtitraining, nakuha mo yung point. So, buti na lang may GPRS. If you're a member, ang dami yung emergency sa Pilipinas, maniwala ka sa akin. The only thing na pwede ka talagang pumunta sa GPRS na. Kasi sarado na lahat. Okay? So, now, so, range code, okay, dealer's code niya, ano ba code niya? G655D po. Amount to transfer, enter your password, submit. Segundo lang ho, nandun na sa kanya. Okay? So, nasa Pilipinas, wala sa Pilipinas, kahit nasaan ho. Okay? So, ganun ang senaryo ng online. Now, ang gusto ko ma'am, ipa-pick up sa outlet. Outlet sa Jackfur, outlet sa dito sa Cubao, outlet sa Cebu, outlet sa Davao, outlet sa Macau, outlet sa Singapore, outlet sa kahit saang outlet. Magkano babayaran? 60 pesos po, any amount. Galing sa Saudi, okay? Galing sa eCash sa Saudi, member siya. Hindi member ang kapamilya sa Pilipinas kasi nagtipid.
pwede niyang ipa-pick up sa outlet ng GPRS. Okay, dun sa 700 outlet ng GPRS, pwede niyang ipa-pick up. Magkano lang ang ibabawas sa kanya? 60 pesos po, any amount. Okay? Ang pinadala niya, ayoko niyan, gusto ko sa Smart Money, gusto ko sa GCash, gusto ko sa GCash Remit. Kahit saan dito sa tatlong ito, ganun pa rin ho. Okay? 60 pesos pa rin. Naku, yung GPRS, parang ang konti naman ng outlet. Alam niyo kung ang GCash, kahit sa barrio may GCash. Kahit yung dun sa pinakadulo na kami ng Kamsur ha, yun yung bakery doon may GCash. Dito na sa sulok ng mundo may GCash. Pwede doon ipakuha, pa-pick up. Okay? Yun ho ang kagandahan ng Smart Money. Basta ho yung mga naglo-load, may Smart Money yan at nag-GCash yan. Okay? Doon sa mga barangay at lugar nyo. Now, meron akong Visa card. Merong Visa card. Dalawa kasi yung makukuha sa Visa card, di ba? Pwede mong i-assign sa yung isa, pwedeng i-assign sa yung isa sa relative mo. Okay? Gusto niyang padalhan from eCash, ilalabas ang pera doon sa my Visa card, 60 pesos rin po, any amount. Kaya pag nagpupunta kami ng abroad, hindi na kami nagdadala talaga ng pera. Nilalagay lang namin sa Visa card, doon na kami nag-withdraw. Okay? Doon na kami nag-dollar na lumalabas talaga. Wag mo na lang isipin yung pag-convert kasi minsan mahirap tayo mag-computer. Naku, parang lugi ako. Ang nalugi lang naman 100 pesos, 200 pesos, parang diba? Kalugihan pa lang talaga. So, wag na. Hayaan mo na lang yon. So, pakitain mo naman ang Singapore government o kung saan ka. Dalagang i-compute yun, downline ko. Naku ma'am, talo tayo. Talo tayo ng 150. So, 150 lang itinalo mo pa. Pakitain mo naman itong ATM machine na to. Diba? Sayang naman ang ano nito. Dalagang compute, hindi talaga siya doon mag-withdraw. Sabi sa Pilipinas, bahala ka, basta ako magpaka-withdraw ako dito. Okay? So, gano'n. The Visa card that we have, pwede mong ibabili yun doon sa abroad. Pwede mong ipabayad sa restaurant. Pwede sa taxi kasi pwede rin Visa card. So, ang dami niyang use. Okay? So, pwede ka rin mag-withdraw. Hindi ka na, foreign exchange, ano ka pa rin naman talo rin naman So, doon na lang. Okay? Now, ayoko sa mga yun, ma'am, kasi nasanay na akong magpadala sa bangko ng asawa ko, ng anak ko. Nasanay na talaga ako kasi doon sa lugar namin, land bank lang talaga, BNB lang talaga. Okay, kung ano man ho yung bank na nandun sa lugar nyo at hindi nyo kalalang bangko, accredited po siya ng GPRS. Okay? Ladies and gentlemen, dito lang ho sa bank, hindi siya real time. Hindi ho siya automatic. Hindi ho siya segundo. Bakit? May cut-off po kasi ang mga bangko. For example, iba ho ang oras kasi ng Saudi Arabia. Ibang oras ng UK. Pag during banking hours, okay, alas 12 yung cut-off ko na ng Metrobank, pinadala mo ng 12:01 sa time. The next day na yon. Wala naman po nagpadala sa amin na after 3 years nila natanggap. Ngayon or bukas. Ganun na nga usapan ha. Okay, wala namang, 3 years na, hindi mo natatanggap. Wala pa naman ha. 1 day or 2 days, yun lang ho. Ngayon, sir, ito ho kasi hindi real time kasi hindi namin system to. Pwede ngayon, yung video, mga 1 hour, 2 hours natatanggap na daw Pero ito sir, ngayon ito at bukas pare ha. Huwag mo kaagad mapupuntahin. Ngayon o bukas. Okay? Yung bangko lang naman ho. But the rest of the services of GPRS, real time siya. Okay? Ang hindi lang talaga sa atin, hindi ko lang magarantiya talaga itong bangko. Kasi nga, ibang system yan. Okay? So, ganun ho ang sila. Especially in other countries, iba yung oras nila Pag wala ng banking hours yan, okay? So, the next day yan, pinaprocess nila. Magkano naman yan, ma'am? Pag BPI, 170. Pag other banks, 160. Okay? So, may bank charges po talaga siya. So, mura pa rin compared talaga dun sa mga remittance nila na binabayad sa abroad. Okay? Now, yan po yung remittance natin na sending. Ma'am, gusto ko naman yung receiving. Okay? Paano yung payout system? For example, may nagpapadala po sa local ng GCash. Okay? Galing sa probinsya. Pinapadalan ka sa GCash, hahanap ka ng GCash, huwag ka nang maghanap ng GCash. Mismong pag sa system ng GPRS, pwede mo siyang i-pay out. Nagpadala kunwari ang kapatid mo, taga Cebu siya, nagbayad siya ng utang sa'yo. O sige na, papadala na ako sa inyo sa GCash. Hindi ka na pupunta sa GCash outlet. Doon sa system mo, doon sa area mo, pwede mo nang i-pay out at pwede mo nang i-withdraw dito sa GPRS. Para yon. For example, okay? Yung GCash number niya,
Input reference number, G655444. Client valid ID, password. Password mo sa system mo, pag-process mo, kung magkano ang pinadala niya sa GCash, nandito po kaagad siya sa eCash. Okay? Real time. Hindi ka na mangungulit kasi GPRS, magbayad ka na ng marami ang nilagay, wala kang ganun. Real time mo ang linkages nito. Okay? So nagpadala na ka, huwag ka na maghanap ng GCash. Doon sa area nyo nga, sa lugar nyo, kahit sa bahay-bahay nyo lang, lagay ka ng GCash, so pwede na sila. So maniningil ka sa kanya, ikaw bahala. Gamitin nyo ang konsensya nyo sa paniningil sa kanya. Mamaya, sobra-sobra ka namang maningil. Diba? 20 pesos, not bad. Kasi magta-tricycle pa siya. Or whatever. So 20 pesos, 30 pesos, bahala ka nga. Alam mo, pag tinatanong ako ng mga tao, ma'am, paano ba ang rate niyan? Yung pag nagre-rate ka, gamitan mo ng konting konsensya. Di ba yung magkano ba pang nasa ito? Di ba 8 pesos, tapos 8 pesos, pag i-rate, gawin mo na ng 20, 30, 40. Huwag namang 100. Sobra ka naman. So ikaw po, negosyo nyo po ito. Again and again, this is your own business. Kung pwede mong sabihin sa akin, ma'am, kasi ganito ang sinil ko, kasi of course, di ba, ang ganda ng ano ko, mahal ng computer ko, ganito ang, di ba, ang dami mong sinahon, it's up to you. Okay? Kaya lang, wala ka ng kliyente, the next, hindi na siya dun sa ito. Isang beses ka lang, kasi mukha kang pera. Di ba? Isang beses lang naman yung transaction mo. Eh, para sa susunod, dun uli siya sa'yo, medyo mura-murahan mo na lang. Kasi nagpapakilala ka pa lang eh. Smart money, ganun din. Local GCash remit din. Pag-usapan natin yung international remittance. Ito, trinay namin sa Singapore. Nagpadala si Press doon ng $200. Tiningnan talaga namin. BTI po kami nagpadala doon sa 3rd floor sa Lucky Plaza. Pinay out namin dito. Kaya hindi na sila mahirapan sa e-cash nila eh. BTI. BTI po nasa 3rd floor to ng Lucky Plaza. Yung lahat po nakikita nyo dyan logo, okay. I-input mo lang yung reference number kasama yung BTI. Okay, katulad ditong Zoom. Zoom, ano yung reference number? 655444. Charge mo kunwari 50 pesos, 60 pesos, search. Pag search mo nito, automatic kung magkano yung pinadala, nasa e-cash mo na rin siya. Sa Zoom ho sa Amerika, yun yung usong-usong padalahan. Ang Zoom ho, pinipay out yan sa BDO, sa Cebuana. Okay? If you are a member of GPRS, okay, hindi mo na kailangan pumunta doon sa mga Cebuana. Ang haba nga ng pila pa eh. May mga identification ka pang ipapakita dito. Alam mo lang yung tracking number, pwede mo nang i-pay out. Ganun mo kaganda yung system. May nagpadala sa Alfardan. Okay? May nagpadala sa Celco, Swift, Global, Arimit, NY, PNB, o kung saan man yan, MoneyGram, Arimit. Pwedeng i-pay out. Palakpak. Magic. Magic ko talaga to. Tama? That is the business of remittance. Again and again, pag nasa abroad kayo, may mga kamag-anak kayo sa abroad, pwede nila kasing gawing negosyo. Kasi mahilig naman ako, pasuyo naman pare, pasabay na lang itong remittance ko. Di ba mahilig magpasabay? Pasabay naman ito pare, pasabay pa. Huwag ka na, pasabay. Dito ka na sa akin mag-remit. Lahat ito, meron siyang resibo na binibigay. Ladies and gentlemen, all the transaction in GPRS, nagbayad sa'yo, nag-remit sa'yo, meron pong resibo. Ha? Kaya dapat may printer ka. So may resibo po siyang binibigay talaga dun sa client mo. Okay, nagbayad sila sa'yo ng Miracle, nag-remit sila, nag-pay out ka. May resibo ho na binibigay. Okay? So meron silang reference. Yes, sir. Saan manggagaling yung input ng reference number? Doon po sa nagpadala. Di ba sir, ikaw nagpapadala ka sa Pilipinas. May tracking number itong binibigay, di ba? Galing po sa nagpadala. Galing sa kanila. The reference number, galing po ito doon sa OFW sa abroad na nagpadala. Okay, question po rin sa remittance. This is a very interesting business, guys. Yung remittance na to. Local at international. Marami kayong mapapakinabangan dito. Kung ikaw naman nagpadala dito, ang reference number magagaling dito. Yes, sir. Depende sa kung anong ginamit mo. Ikaw kung nagpapadala sa kamag-anak mo. From your eCash to eCash, wala ka ng reference number. eCash to GPRS out, wala. eCash to Smart Money number lang yun. Okay? Wala po. Bills payment. Pausapan muna natin domestic flights. Okay.